Ayan. A blessed evening para sa ating lahat. Good morning, good afternoon, and good evening sa mga nanonood sa atin ngayon online or kung nasan ka man. It's a wonderful and blessed evening ngayon because 3 days to go and it's Christmas. Yan. And syempre, we're still here. By the way, ako si Renz, isang negosyante and a follower of Christ. No? Been doing this consistently every Sunday, 8 p.m. No? For online fellowship or spiritual gathering. No? Kasi syempre, sa lahat ng mga na-encounter natin, sa lahat ng mga ginagawa natin, no matter what we face in life, 'di ba? Kailangan natin maalala lagi no kung who's the real reason of the season. Yes. And of course, 'di ba? With all of our breakthroughs, your blessings, your challenges and situations all throughout the year, 'di ba? As we end this year, 'di ba? Kailangan lagi natin siya inaalala. Yun lang naman talaga yun eh. Because no matter what we face in life, God is the one and only answer. He wants us to turn to Him and each one of us really matters to God. Ganun siya ka-amazing, no? Na gustong-gusto niyang nai-involve sa mga buhay natin. But of course, seeking intimacy with an invisible God is really a challenge. It takes time, hindi tayo sanay, but still God says, "Come, talk with me." Diba? Kaya kung ikaw ngayon nanonood ka dito sa Facebook Live natin or maybe sa replay or alam mo yun, napadaan lang to sa feed mo, dumaan sa story mo, may nag-tag sa'yo dyan sa comment section or may nag-send sa'yo ng link na to, Jesus made the way for that to happen. So just be intentional, stick with it, and get around others who can help you. And above all, be assured that God invites you to grow deeply in your relationship with Him. Grabe, no? Siya mismo ang nag-imbita sa'yo dito. Ginamit niya lang yung tao na maybe nag-tag sa'yo dyan or maybe nakita mo lang to, dumaan lang sa timeline mo. No? Si God ang gumawa ng paraan para mapanood or makita mo to. And of course, for you to grow. Diba? Baka this is also the time to start, diba? To start knowing God and to grow you deeply your relationship with Him. Ganun kanya kamahal. Diba? Ganun niya tayo kamahal. Na siya na mismo ang gumagawa ng paraan for us to take steps to get to know Him more intimately. And of course, no specific religion. Just pure relationship with God. Everyone is welcome. This is a safe space. And we always begin this with our grateful Genesis. Ayan. Or our grateful beginning. Actually, sobrang dami ko pinagpapasalamat for this past 3 weeks no na hindi ako nag-host. Actually, nandun lang ako behind the scenes. But I'm really grateful for this month actually na sobrang daming kaganapan. No? Well, first of all, na-treat ko sa vacation yung family ko. We went to Cebu 2 weeks ago. No? So, sobrang nakaka-bless na I went there not for business but talagang nagbakasyon lang kaming tatlo. Ayan, with my mom and my brother, no? And sobrang blessing din na we're safe. Kasi sobrang adventurous nung ginawa namin. Nag-ano kami, canyoneering, no? Talagang sakit sa katawan, no? Pero sobrang ganda, no? Ma-amaze ka na lang talaga sa ganda ng creation ni Lord, no? Galing. Sobrang ganda ng mga tanawin, sobrang ganda ng mga river, sobrang ganda, grabe. Sobrang ganda, no? Yun yung isa sa mga talagang maganda ma-experience mo talaga, no? Hindi mo lang tinitingnan, kundi talagang nando ka actual eh. Nararamdaman mo, lumulubog ka doon sa tubig, ang lamig, di ba? Saka grabe talaga. And I'm also grateful sa last, nito, nagkaroon kami ng year-end party. No? So, thank God na with all of the preparations, no, naging successful yung event natin for our year-end gratitude party. No? So, sobrang nakaka-bless. We've streamed that live din, no? Live for our international partners, Libo-Libo, and our 300 participants exclusive dun sa mismong venue. Grabe. And I'm also grateful na
Nandito na naman tayo, sama-sama na naman tayo, no, na talagang every year, no, and dadagdagan tayo. Yon, no. So, yun talaga. And I'm also grateful for our pastor for always being here, no. Talagang I really appreciate it, no. We all appreciate it, no. Every Sunday, walang mintis. Nandito siya, no. May mga araw na hindi nyo alam na wala siya diyan. Recorded lang siya, pero nandyan siya. Yeah, pero yan, grabe ang commitment, no. So, ayan, so if you have something to be grateful for, no, pwede nyo i-comment dyan, pwede nyo i-chat dyan. And our spiritual gathering entitled God Moments, and to be led by Pastor Ralph Dolman. Hello, good evening, good afternoon, and good morning. Paatras naman yung greeting ko sa lahat, no? Sa ating mga spiritual gathering attendees dito sa Zoom. Hello sa atin, Geraldine, Lawrence, and others na gusto pang sumama. Also sa FB Live at sa mga magre-review nito, the Lord will be speaking to us tonight, and I believe all of us will be blessed. No? So again, ako din, salamat din Lawrence, no, na may nang libre sa amin ng full body scrub and massage nung last Friday. Grabe. Sumakit naman yung katawan ko, Lawrence, dahil sa hard na pag-massage. Pero maganda, no? Um, uh, Alam mo yun yung sinasabi ko eh. Salamat sa mga taong nakakaalala, hindi lang tumulong sa ministry. I appreciate you all sa mga tumutulong sa ministry financially. The Lord bless you. Hindi ko nasasabihin. And also sa mga nagpipray for us and with us. At sa mga taong, ayun na nga, nagtitreat din sa amin once in a while. No? Salamat doon. Ramdam namin ang pagmamahal sa amin. Kasi talagang si Lord napakabuti na binibless din yung mga taong yon. Okay? At kayo mismo. And ang galing dahil excited ako para sa lahat. Dahil ang ating story about Christmas, kung last Sunday ang bisita ay mga wise men, which dumating after 2 years, tonight, the mismong night, the very night Jesus was born, we will talk about the shepherds naman na talagang nandun nung gabing ipinanganak ang Panginoong Jesus. No? Let me pray first. Panginoon, salamat. Salamat, Ama, sa kabutihan mo sa bawat isa, for providing all our needs, for healing our diseases, for solving our problems with lessons learned, and for the breakthrough and blessings. Salamat for our family members and loved ones whom we feel the love, and we know that love comes from you na dumadaloy lang sa aming mga family and friends. Salamat sa mga totoong kaibigan. Salamat sa mga ministry partners. Salamat sa mga taong patuloy na naglilingkod sa inyo for your glory. Lord, bless mo ang bawat isa tonight. In Jesus' name, Amen. So tonight, let's go to our verse and diretso tayo sa chapter 2 ng Luke. Ilang beses ko na ito na share every Christmas sa inyo, Lawrence. Pero alam mo naman, ang salita ng Panginoon ay sobrang relevant na parang iba na naman ang ating matututunan at iba na naman ang hugot at ang relevance nito sa ating pangangailangan araw-araw. So, actually, Lawrence, gumawa na ako ng sermon hanggang kung kailangan nyo ng recorded sa 24, I will do that. Please help me lang. Kailangan nyo ng recorded sa New Year, I will do that. Kahit di na tayo mag-meet, isend mo lang sa or i-FB live mo lang during 24 and 31 kasi alam ko family fellowships natin yan. And even sa Sunday, busy ako. We will have our joint fellowship and baptism. Hopefully, we have 8 souls to be baptized. And praise the Lord for He's doing good things and great things na kami mismo na overwhelm kami sa ginagawa ni Lord sa mga tao.
And so, salamat. All glory to God. I hope we can record 2 sermons, Lawrence, for 24 or 25 and for this coming Sunday. Sige? So, ah ito na. The Word of God in Luke chapter 2, verses 1 to 14 hanggang 21 actually ito. Sige, basahin natin. Lawrence, please help me kung okay lang. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him, and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. They wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." Wow. Peace to those on whom God's favor rests. Sa mga believer lang. May peace sa mga merong favor from the Lord. Hindi sa lahat, ha? That's why sabi ko nga, you cannot say, peace be with you, no? O, pwede mong sabihin ng peace be with you. Pero hindi lahat makaka-experience nito. Kasi yung may favor lang kay God, ang mga naniniwala lang kay God, nag-wait kay God, yun lang yung meron na peace. Okay? So, in those days, when you say Caesar Augustus, ibig sabihin, King Augustus, siya ang pinakahari ng Rome. At ang kanilang pagsakop sa mga nations, dala yung Israel doon. So, napaka-powerful niya na nag-utos siya, nag-decree siya na magkaroon ng census sa lahat ng nasakop nilang kingdoms. And this was the first census took place while si Quirinius naman was governor of Syria. So, ito mga taong to, historical ito. Now, pag titingnan mo, lahat ng tao sa verse 3, talagang pumunta, nagpa-register. Kasi once sinabi ng hari, wala kang choice. Gagawin lahat. Gagawin agad. So, si Joseph, dinala niya rin actually si Mary doon, no? Sa verse 5. So, saan siya pumunta? Makikita niyo naman sa verse 4, pumunta siya sa Bethlehem. Galing siya ng Nazareth. Okay? Pumunta ng Bethlehem kasi nandun yung kanyang, kung sa ano pa, kung sa atin, kung boboto ka, doon ka sa presinto mo, kung saan ka, lugar mo, address mo. Sa kanila, kung saan yung lineage mo. Eh, ang lineage niya kay King David, so sa Bethlehem yon. At dala-dala niya na si Mary. Pinanindigan niya bilang asawa, although that time, fiancé pa lang sila ni Mary, talaga naging responsible husband siya na pati sa pag-census, dala niya si Mary at naghihintay na sila actually kasi kabuwanan niya na, anytime pwede na siya manganak. So dala-dala niya, iningatan niya si Mary. Dito mo makita yung napaka-responsible ni Joseph kahit di niya naman anak si Jesus. Talaga, no? So, naging custodian lang sila, naging tagapag-ingat ng Messiah. And, alam nyo ba, hindi mo pwedeng baliin ang sinabi ng king na si Augustus. Okay, so ganun siya ka-powerful. No? At ang primary reason bakit may census is for the Roman Empire to collect taxes. So, pera ito, ang pinaka-primary reason why may census. Pera. And dito makita na akala mo sobrang powerful ng king, talagang siya
siya na talaga at wala na makakaano sa kanya. Pero alam mo, dahil sa ginawa ni King Caesar or ni King Augustus pala, kasi Caesar is king, meaning king yan eh. Sa ginawa niya, sa utos niya, hindi niya alam, ginamit lang din siya ni God. So dito mo ma-reflect na kahit sino ka pang hari or presidente ng bansa, huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang kasi parang chess ka lang, parang pawn ka lang sa chessboard na minumove ka lang ni God sa kalooban niya. At dahil sa ginawa ni Caesar Augustus na census, natupad ang prophecy na si Jesus ipapanganak sa Bethlehem. Nagets niyo? So akala mo si Caesar talaga, Augustus yung pinaka-powerful? No. Pawn lang siya. Kung sa chessboard pa na game, pawn lang siya. At natupad ang prophecy na si Jesus ipapanganak sa Bethlehem. Wala silang choice but to travel kahit kabuwanan niya na hirap na si Mary, malaki ng tiyan. Wala siyang magawa but to go to Bethlehem. And this fulfilled the promise of God. Nakita niyo? No? So ang confidence natin hindi sa presidente, hindi sa hari, kundi sa Panginoon na siyang may akda ng lahat ng nangyayari sa lupa. So even yung mga pinaka-powerful na tao, nasa kamay lang ni Lord yun. Okay? So, dito natin malalaman na lahat ng nangyayari sa mundo ay kalooban ni Lord yan. Okay? So, and also, nanganak doon si Mary doon na sa sabsaban, okay? Kasi wala nang guest room na natira. Usually, sa Israel, lalo na doon sa Bethlehem, sa Jerusalem, no? Every time may uuwi yung mga tao sa kanya-kanya mga towns, nag-o-open sila ng parang magpaparent sila ng room. Diba? Ginagawa nila usually ito pag merong Passover, pista ng Passover, lahat ng mga Israelites uuwi at mag-o-offer, magsasamba doon sa Jerusalem, sa temple, di ba? So, kaugalian nila ito na merong mga bahay nag-o-open ng kanilang rooms para rentahan. Nagkataon, si Jesus walang room para sa kanya. Siya ang Messiah, pero walang room for him. Na sa lahat ng tao, during that time, at for me, for sure hanggang ngayon, siya lang ang baby na nilagay sa sabsaban. Siya lang ang baby na pinahiga sa kainan ng mga hayop na kabayo, sheep. Walang iba, for sure. No? Sino ba ang nanay ang gagawa nun? Wala naman, di ba? Talagang wala lang talagang choice si Mary. Kasi wala nang room. Sabi nga ng isang article na nabasa ko sa Facebook lang din, na dapat nag-demand si Mary na, uy, savior ng mundo tong dinadala ko. Unahin niyo ako. Di ba? Usually, gano'n, no? Pag VIP treatment agad, pag sikat. Ganun ba yon, Lawrence? Naalala nyo? Sino bang senador na bawal ang pumunta sa ospital nung pandemic? Pumunta siya kasi ang asawa niya manganganak. Sino yon? Feeling VIP, di ba? Merong senador na nag-breach ng protocol na manganganak kasi asawa niya, so pumunta siya kahit bawal pumasok sa ospital. Pero si Jesus, hindi nagpilit yung parents niya na, savior ng mundo yung nasa tiyan ko, iluluwal ko. Hindi pwede, papasukin nyo kami. No? Demanding, hindi. Nandun yung humility. So again, balik tayo kay Joseph. Binibigyan ko lang kayo ng mga context, anong nangyari doon, based sa context, na talagang pinanindigan ni Joseph, naging responsible siya to take care of Mary. And kung babasahin pa natin yan, next tayo, next slide. Ano pa ba nangyari? When the angels left and gone to heaven, the shepherds, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing na sinabi ng mga anghel sa atin. Na sinabi ng Panginoon sa atin. Tingnan natin kung totoo ito. And so sa 16, tingnan nyo, talagang
tumakbo sila, nagmadali sila just to see the Messiah born in a manger. Kasi sabi ng angel, malalaman nyo na siya ang Savior na baby na yan kung siya ay nakahiga sa manger. Kung siya ay nakahiga sa kainan ng hayop or sa sabsaban. Okay? So, walang ibang baby na pinanganak na nasa sabsaban. Si Jesus lang. So, when they had seen him, nakita nila yung baby mismo, they spread the word, pinakalat sa ibang tao. Nandito na, pinanganak na ang Messiah. And sa verse 18, all who heard it, lahat na nakarinig ng gospel through the mouth of the shepherds ay namangha. They were all amazed. At talagang natuwa rin sila. And take note, ang mga shepherds, unreliable yan. Hindi sila pinapaniwalaan during their time kasi they were so poor. Hindi sila reliable when it comes to gospel. When it comes to preaching the truth or preaching the good news. Pero bakit naniwala yung mga tao? It's because yung nakita nilang Messiah, nagbago ng buhay nila instantly. Nung nakita nila si Jesus, talagang nagbago ang buhay nila. Katulad ng mga wise men, after 2 years of travel, nung nakita nila yung batang Jesus sa bahay, kasama ang nanay na si Mary, nagbago rin yung buhay nila. Nag-offer sila ng treasures, nag-worship at dumaan sa ibang ruta. So nagkaroon ng changes sa life nila. Ganon din naman sa shepherd. At ang maganda, no? Ang first na visitors ni Jesus, hindi mga VIP, kundi mga shepherd. Hindi yung hari, hindi yung soldiers, kundi mga lowly shepherds, mga poor na tao. And we can learn here that even the Christmas, the first Christmas is so simple. Walang balloons, walang fireworks, walang sobrang daming pagkain, wala ngang pagkain siguro doon. Kung meron man, mga hayop yung nasa paligid nila, mga sheep, mga kabayo. Walang bonggang kainan. At ang napakaganda dito, that was the most simplest but very powerful event and very meaningful na pagkakataon na nakita nila ang Savior pinanganak sa sabsaban. Grabe no, pinakataas-taas ang Diyos, pinanganak sa sabsaban at napakasimple. Walang party-party, simple lang. No? So, ganun din actually sa Christmas dapat, simple lang. Pero alam mo na, hindi na ano yan, uso na ngayon yung pabunggahan talaga. And so, anong ginawa ni Mary? Mary treasured up all these things in her heart and pondered it in her heart. Hindi siya sobrang talagang, alam mo yun, yung kaugalian natin, talagang pag na-excite tayo, minsan, dami natin gagawin. Si Mary, simple lang. Nag-reflect lang siya. So, sa Christmas, ganun din. Simplihan natin. Mag-reflect tayo about kung sino ba talaga si Jesus, ano siya sa buhay natin, at anong ginagawa niya, at ano pang gagawin niya sa buhay natin. The shepherds returned. Bumalik sila sa kanilang trabaho, glorifying God. Nagpuri, glorifying and praising God. Kasi nabago na sila. No? Kanina, hindi pa sila ganon. No? Hindi sila kumakanta. Hindi sila pumupuri sa Diyos. Pero nung nakita na nila ni si Jesus, nabago buhay nila, marunong na silang magpuri sa Diyos for all the things they had heard and nakita. So, ano pa? Kung ano yung sinabi sa kanila, yun talaga ang nakita nila. So, dito natin makikita na ang shepherd natuwa, nagpuri sa Diyos dahil sa nakita nila at narinig nilang balita. Okay. Usually, ang Christmas sa karamihan sa atin, masaya ka dahil sa gift. Masaya ka dahil sa party. Pero sila iba. Masaya sila sa kung anong nakita nila at anong narinig nilang balita. Nakita nila si Jesus, narinig nila yung balita from angels, at yun yung nagpabago sa buhay nila. And 21, tandaan niyo yung verse sa 21. On the 8th day, pang 8th day ni Jesus as a baby, pang 8 araw,
ginawa ni Joseph ang ritual nila na magpa-circumcise ang mga baby na 8 days old, at pinangalanan niyang Jesus as his obedience to God's command na pangalanan ang anak ng Diyos, ang Messiah, Jesus. Yun ang binigay din ng angel sa kanila before pa ilagay si Jesus sa womb ni Mary. So nakita natin si Joseph napaka-reliable, responsible at obedient sa Panginoon. No? So what can we learn from here? Unang-una, when we learn something from Joseph, ito yung first truth natin. Taking responsibility is a God moment. Okay. Kung tayo ay gumagawa ng ating responsibilidad, it's actually a God moment. It's a miracle when you are doing your task, when you are always showing up to do your task from the Lord. Okay, whatever your task sa Panginoon, are you a businessman? Are you a student? Nag-aaral ka pa ba sa college? Are you a housewife? Are you a lawyer, a doctor, a teacher? Whatever you're doing, do it. Take responsibility. Because when you take responsibility like Joseph, miracles happen. God moments happen. Di ba? Simple lang naman yun. Pumunta siya magpa-census. Pero dahil ginawa niya ang responsibilidad niya bilang asawa ni Mary, di ba? Bilang fiancé ni Mary, di ba? Ginawa niya, take responsibility siya. There was a miracle that happened. So ganun din tayo. Naalala nyo yung shepherd kanina, they were watching their sheep at night. Sino dito yung makapagsabi na yung pagiging shepherd at pagbabantay ng sheep sa gabi ay masaya at hindi boring? Masaya ba yon? Hindi yon. Boring maging shepherd, but they show up. Ganon din naman minsan sa mga pinapagawa ni Lord sa atin, kahit mahirap, kahit boring, gawin mo lang, show up. Because when we take responsibility, or when we are taking and serious about the responsibility that God has given us, miracles happen in our daily lives. Kahit ordinary lang yan na ginagawa mo everyday, may miracle doon. Ang mga shepherds, they are watching their sheep at night. Sabihin na natin, sa ating konteksto, night shift sila, night shift. Ano bang mga trabaho noon na night shift? Shepherds, fishermen, yung mga nagbabantay sa tower, kung may kalaban, hindi yan sila natutulog, okay? First watch, second watch, third watch, fourth watch, no? Palaging may nagbabantay. Yung mga graveyard, yung nagbabantay sa graveyard kasi may mga treasures noon, tinatago doon sa tomb ng mga hari, kailangan bantayan, baka mawala. So, ito yung mga trabaho noon na night shift, kasama yung shepherd. And pagiging shepherd, hindi palaging masaya yon. Usually, boring yon. Pero, they are there, watching their sheep at night. Alam ko, marami sa atin. Naaalala ko nung nagtrabaho ko sa Jollibee, tag 6 months lang naman yan noon, and also sa Greenwich, may mga times na meron akong trabaho during Christmas at during New Year. And sabi ko, ang pangit naman ito, may trabaho ako during Christmas. December 25, may trabaho ako. New Year, may trabaho ako. And sometimes, hindi tayo grateful sa Panginoon. Pero you know what? Just take responsibility. Be there. Show up in whatever job you have. Housewife ka man or businessman. Huwag kang mapagod. Kung maboard ka man, still thank the Lord na may trabaho ka. Because something happens. There are miracles happening when we show up and when we take responsibility. Gaano ba kahalaga ang pag-take ng responsibility? Okay. Sinabi ng isang tao na si Jim George, there is no greater treasure. He's talking about husbands, mga tatay. There is no greater treasure than a husband who models godliness before his wife and children on a daily basis. Treasure daw yan pag ang mga husband minomodel ang pagiging godly sa kanilang asawa at mga anak in a
daily basis. So yun ang pinakamalaga sa mga husband. Like Joseph, minomodel niya ang pagiging godly, di ba? May takot sa Diyos. Yun yung pinakamagandang pamilya pag yung father may takot sa Diyos. At hindi lang sa mga father, sa lahat sa atin na merong responsibilidad sa bahay, sa society, sa kung saan ka man tinalaga ni Lord, embrace responsibility because sabi dito, responsibility is the first step in learning. Yung mga taong ayaw mag-commit sa responsibility, hindi nag-grow. Ang mga taong hindi gusto lang makaanak sa babae pero ayaw panindigan yung anak, hindi mag-grow. Yung mga taong gusto lang ng happy-happy pero ayaw magtrabaho, hindi yan mag-grow. Yung mga taong gusto lang, mga estudyante na hindi mag-aaral, gusto lang nila tumanggap ng baon, hindi papasa. Di ba? We have to take responsibility in everything we do because responsibility is the first step in learning. Kahit yung mga bata, turuan nating maghugas ng pinggan. Ang bunso namin, si Kali, 4 years old, ang responsibility niya simple lang. Number 1, maglaro. Number 2, itapon ang diaper niya sa basurahan. Yun lang. Simple lang. But that's teaching him responsibility. Si Kerik, ang responsibility niya is bigyan ako ng sapatos when I come home from ministry, bigyan ako ng tubig. Simple lang, but I'm teaching him responsibility. Si Ate Caris, yung 12 years old namin, kaya niyang paglutuan ng kanyang dalawang kapatid, bihisan, paliguan. Pagdating namin, nakataas na sila para matulog. Those are responsibilities. And when people learn to embrace responsibility, nagiging growing yan at maturing. When we take responsibility, isa pa sa pinakamalaga bilang leader, mga leader kayo sa business niyo. Pag merong success ang company, always sabihin nyo, teamwork ito. This is a team effort. Pero pag merong problema at kapalpakan at ikaw ang leader, always take responsibility. Sabihin mo, something went wrong, meron akong part dyan. Hindi yung bilang leader, i-blame mo na lang palagi sa iba. Oo, sabihin na natin wala kang kasalanan. But sometimes you have to take responsibility. Sabihin mo, it's on my watch. It's on my watch. May nangyaring mali. Ako yung leader. I take responsibility. Let's learn. Let's find out anong nangyaring mali. Okay? Ang mga taong nagkakaproblema yung company tapos parang maghugas kamay, hindi magandang leader yan. Okay? You always take responsibility. Pero pag success na ng company, usually, sabihin mo, this is a team effort. Ganon din naman sa ministry, sa aming mga pastor. I always remind myself, I am a part of a strong community. Hindi ako mag-isa. Meron akong kasama. Kayo, tumutulong kayo sa akin. You are my ministry partners. And so the success of the church planting is your success as well. And again, praise God, we will baptize 7 to 8 people, God willing, hindi aatras sa Sunday. And I pray marami pa ang magpapabaptize this coming Sunday. Okay? So, yun yung first step. Like Joseph, let's take responsibility because taking simple responsibility, nagkakaroon ng miracle. Okay? Number 2, taking heed. Kanina, take responsibility because it's a God moment. Dito naman, sinabihan ng angel ang mga shepherds, they took heed. Tinandaan nila anong sinabi. Tinandaan nila paano nila malalaman na Savior ito ng mundo. Messiah ang makikita namin. Sabi ng angel, pag siya ay nakahiga sa sabsaban or sa manger, yan ang Messiah. And so tinandaan nila. That's why pinuntahan nila at na-prove nila na tama yung sinabi ng angel at nabago ang kanilang buhay at pinagsabi nila sa ibang tao. So take heed God's message. Palaging pakinggan. Palaging tandaan. Palaging isabuhay ang salita ng Panginoon. Kasi pag hindi natin tinatandaan ang salita ng Panginoon, ibig sabihin we're not listening, we're not learning, and so imbis na hindi na tayo makakaranas ng kapalpakan ng iba, mararanasan pa natin kasi hindi tayo nag-take heed sa warning.
last Sunday, we talk about warning. Bakit kailangan ng warning? So what can we say? What can we learn more about taking heed? Ang tanong ko, bakit nagmadali ang mga shepherd para makita si Jesus? At last week, we talked about the wise men. Bakit yung mga wise men nag-risk, gumastos ng lakas, gumastos ng treasure for 2 years, papunta pa lang, and another 2 years pa uwi? Bakit nag-risk sila just to worship the Messiah? Anong meron? Bakit kailangan makita si Jesus? Sa tingin nyo, do you have any idea? Bakit excited sila? Naggastos sila ng time, effort, treasure. At yung mga shepherds naman na poor ito, wala namang kakayanan ito, they just hurried. Nagmadali, makita lang si Jesus, the baby Jesus. At nung nakita nila, na bago buhay nila. Anong meron? Bakit mahalagang makita si Jesus? Or mag-worship kay Jesus? Tingnan nyo ang verse na susunod. Proverbs 8:36. But those who fail to find me, sabi ni God, hindi nyo ako hinahanap, you harm yourself. And all who hate me, love death. Ang mga ayaw ako makita, you harm yourself. At sa mga galit sa akin, sabi ni Lord, galit kayo sa akin, you love death. Sa isa pang translation ng Bible, the Voice Bible, the same verse pa rin yan, sinabi dito, but heed my warning. Tandaan ang aking warning. The one who go against me will only hurt himself. Ang mga kumukontra sa Diyos daw, sinabi ni Lord sa Proverbs 8:36, will only hurt himself. Masasaktan ka lang kung gusto mong kontrahin si Lord. And for all who despise me are playing with fire and courting death. Yung ayaw sa akin, galit sa akin, you are playing with fire. Kaya, kailangan natin makita si Lord. Kailangan natin tandaan ang warning ni Lord. Because if we don't find God and we don't heed the words of God, the message of God, we hurt ourselves or we harm ourselves. Sinasaktan natin ang ating mga sarili. And this is the third one. Learning again from the shepherds and from Joseph na talagang they took responsibility si Joseph bilang ama ng Messiah. Pinanindigan niya kahit hindi niya anak si Jesus. At ang mga shepherds, after nila makita si Jesus, sinare nila sa ibang tao kung sino si Jesus at dumating na nga ang baby na si Jesus, ang Messiah nila, ang tagapagligtas nila. Ibig sabihin, these shepherds took part in God's mission. Hindi pwedeng maniwala ka lang kay Jesus. Hindi pwedeng nagpabaptize ka lang kay Jesus. Kailangan maging parte ka ng gawain ng Panginoon. Sabihin mo rin sa iba, katulad ng shepherd. Nung nakita nila si Jesus, sinabihan sila ng angel, sinunod nila yung mensahe ng angel, nakita nila si Jesus, after nilang makita si Jesus, pinagsabi nila sa iba. So ito yung ibig sabihin na we also have to share the gospel. We also have to take part in the kingdom movement of God. Hindi pwedeng hanggang simba-simba lang tayo every Sunday or hanggang nabaptize na tayo, wala na tayong gagawin. Hanggang doon lang ba yun? No. We have to commit to take part in the kingdom of God. Bakit kailangan natin maging parte ng gawain ng Diyos? Okay, sabi ni Helen Keller, I long to accomplish great and noble things. Gusto ko sana gumawa ng mga malalaking bagay para sa Diyos. But it is my chief duty to accomplish small tasks as if they were big, they were great and noble tasks. So, it's about doing small tasks every day pala. Hindi to tungkol sa talagang sobrang laking task na talagang mabuti pa siya, gumagawa siya ng ministry, malaki yung kanyang preaching, malaki ang kanyang ginagawang teaching. No. This is about accomplishing small tasks every day. Hindi ito palakihan. Pwedeng maliliit lang yung task na ginagawa mo, like the shepherd, tiningnan nila, nakita nila si Jesus, pinuntahan nila that night, and pinagsabi nila sa iba. That's a small task. But that's very important task to tell others that Jesus is the Messiah. Maraming tao, akala nila, ang ministry dapat ganito lang.
Buti pa sila, marunong sila tumugtog, kumanta sa church. Ako, hindi ako marunong. No. There's no such thing as small task. This is not about having big ministries talaga. This is about doing small tasks for the glory of God. Yun ang punto na natin dito ngayon. So, ang tanong natin ngayon, paano mo malalaman na talagang you're doing small tasks for the Lord or you are serving God? Paano mo ba malalaman? Malalaman mo kaya na you're serving God? Malalaman mo rin ba if you're not serving God? Now, let's take a look at Matthew 24. Let's learn from here, 31 to 40. Sinabi dito, when the Son of Man, when Jesus Christ comes again, Son of Man, pag dumating na si Jesus, anong mangyayari? Kasama niya ang mga angels at ano pang mangyayari? He will sit on His throne. Nawala yung aking camera. Babalik natin. Pagdating ni Jesus, kasama ang mga angels, sabi dito, He will sit on His throne. Tapos, binabalik ko lang yung camera ko. Uupo siya sa kanyang throne. Bakit? Anong gagawin niya sa throne niya? Binabalik ko yung aking camera. Pasensya na po. I-judge na tayo. Yun. Babalik si Jesus para i-judge na tayo. And all the nations will be gathered before Him. Lahat. Yung unbelievers, yung believers, i-gather niya lahat. And He will, ano bang gagawin dito? Basahin natin. He will separate the people from one another. Parang shepherd. Isi-separate niya ang goat sa sheep. Okay? Ang mga sheep dito sa kanan. Ang mga goat dito sa kaliwa. So, ang mga sheep, representing ito sa mga taong maniniwala kay Jesus. Ang mga goat, sila yung ayaw kay Jesus. Now, ang tanong ko again kanina, paano malalaman na nagsiserve ka kay God? Malalaman ba natin talaga? Let's read. Sabi sa 34, then the king will say to those on his right, sa mga sheep, sabihin niya, come, hali kayo, you who are blessed by my Father, kunin nyo yung mga inheritance nyo. May mamanahin kayo sa Diyos Ama. The kingdom prepared for you, kailan? Since the creation of the world. Okay. Nung ginawa ang mundo, at bago pa ginawa ang mundo, meron ng prepare ang Ama para sa mga sheep, sa mga maniniwala sa Kanya. Bakit? Anong basihan ni God na ito yung mga sheep? Ano ibang nakita ni God? Sa verse 35, sabi ni Jesus Christ, for I was hungry at pinakain mo ako. Pinakain niyo ako. I was thirsty at binigyan niyo ako ng inumin na tubig. I was a stranger and you invited me sa bahay mo. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you visited me. You came to visit me. So yun yung basis ni God, no? Ginawa niyo itong mga bagay na ito sa akin. Pinakain niyo ako, pinainom niyo ako nung ako'y nauuhaw. Then the righteous will answer Jesus. Sa 37, basahin niyo. Basahin niyo. Anong sasabihin ng mga sheep or mga righteous people na naniniwala kay Jesus? Sabi nila, Lord, when did we see you hungry? Kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin? Kailan ka namin nakitang uhaw at pinainom ka namin ng tubig? Kailan ka namin nakita na stranger at pina-invite ka namin sa aming bahay, pinatuloy ka namin sa aming bahay? Kailan ka namin nakita na wala kang saplot at dinamitan ka namin? Kailan ka namin nakita na may sakit at nasa preso or nasa kulungan at binisita ka namin? Kailan yun, Lord? Hindi namin alam. Ang galing, no? Ito na yung sinasabi ko eh. Malalaman mo ba talaga when you are serving God? Based sa binasa natin, hindi natin malalaman. Pero, may sinabi si Jesus sa verse 40. Sinabi ng king, truly I tell you,
Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, kung ano man ang ginawa nyo sa inyong kapwa, ginawa nyo sa akin, sabi ni Jesus. So yun ang basis pala. You will not know it when you're serving God, but anyway, just serve God because when Jesus comes again, He will make an audit, i-audit niya tayo kung nag-serve ba talaga tayo sa Kanya. And napansin nyo, hindi nila napansin ng mga sheep, ng mga believers, na nagsiserve na pala sila kay God. Ang ginagawa lang ng mga believers, they are serving their fellow men. Yung mga tao sa paligid nila, pinagsisilbihan lang nila. So, ganun pala ang sikreto. Just do it anyway. Sabi ko nga, take responsibility. Respond to the gospel. Share the gospel. Take part sa gawain ng Panginoon. Kasi itong pagpapakain sa gutom, pagpapainom sa nauuhaw, pagbibigay damit sa mga walang damit, pagtulong sa strangers, ito lahat mga simple task ito. These are small things in the eyes of the world. Maliliit na bagay, pero sa mata ng Diyos, it counts. So kaya, hindi man natin alam if we are really doing these things for the Lord. Based sa binasa natin, just do it anyway. Just do it every day for the glory of God. Ito pa, para hindi ka mapagod sa paggawa ng mabuti, imaginein mo, yung kapwa mo, siya si Jesus Christ. Pag pinapakain mo yung mga taong gutom, pinapakain mo yung mga batang nasa street, pakainin mo sila, damitan mo sila, imagine niyo yung mga taong yan, si Jesus Christ. At hindi ka mapapagod when you do that ministry and putting in your mind, ginagawa ko ito, actually, hindi lang sa tao, ginagawa ko to para kay Jesus Christ. Pero kung ginagawa mo ang ministry based sa appreciation ng pastor sa'yo, gagawin mo ang ministry kasi sikat ka, pag ginawa mo ang ministry, maraming nagsasabi sa'yo, ang galing-galing mo talaga, ginagawa mo ang ministry. Magaling ka kasi tumutulong ka sa church. Kung yan yung fuel mo, yun yung nag-udyok sa'yo para tumulong at makibahagi sa gawain ni Lord, nakabase ka sa recognition ng tao, sa appreciation ng mga leaders at pastors, mapapagod ka once yung mga taong yan hindi na mag-appreciate sa'yo. Pero kung ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, ang mga bagay na ito na binasa natin sa verses 35 to 36, ginagawa mo ito dahil ginagawa mo ito sa Panginoong Hesus, hindi ka mapapagod. Mapagod ka man physically, pero maya i-revive ka naman ni Lord, marirefresh ka na naman para magpatuloy, makibahagi sa gawain ng Panginoon. Okay? Sana yung basihan ng ating pagtulong sa kapwa, sa paggawa ng ministry sa simbahan, sana ang basihan natin, ginagawa ko to para kay Jesus. Okay? Hindi para sabihin nila na masipag ako, para mag-thank you ang pastor sa'yo. Hindi. Gawin mo yan. Dahil ginagawa mo, nagpapakain ka ng tao, imaginein mo ang pinapakain mo si Jesus. Nagsusupport ka sa ministry para sabihin mo, para ito kay Jesus. Okay? So, ganun dapat tayo, no? Take part in the ministry and I hope you're doing it not for appreciation, not for recognition, but for Jesus' glory. Okay? Gawin natin lahat para sa kapurihan ni Jesus Christ. So, we have to obey. Kahit hindi natin alam paano mag-obey, just obey. Kasi meron paalala sa Romans 5:19. For just as through the disobedience of one man that many were made sinners, si Adan nagkasala at tayo rin nagkasala, so also through the obedience of the one man, Jesus Christ, many will be made righteous. Okay? Si Jesus actually ang obedient. Dahil sa obedience ni Jesus, pag sinabing one man, it's because Jesus represented us on the cross. He obeyed the Father even at the point of giving His life on the cross. Nagets niyo? So, si Jesus talaga ang obedient, hindi ikaw. Si Jesus ang obedient. Kaya sa kanyang obedience sa cross, tayo ay napawalang sala, napatawad, at nagkaroon ng eternal life. At tayo naging obedient na rin dahil sa obedience ni Jesus Christ. So, just be obedient until Jesus Christ comes again. Okay?
So ganun ha. Sabi nga ng isang sikat na missionary din ito, si Eliot, sabi niya, Jim Elliot, missionaries are very human folk. Mga simpleng tao lang ito. Just doing what they are asked. Kung anong pinapagawa ng Panginoon, ginagawa nila. Simply a bunch of nobodies, mga like the shepherds, mga hindi to sikat. Ang missionaries daw, mga taong nobodies ito, trying to exalt somebody. Sino yung tinataas nila? Si Jesus Christ. Now, I'm pastoral. I'm nobody. I'm just a sinner saved by Jesus Christ. But I am exalting somebody, and that is Jesus Christ. Sana ganun din yung ginagawa natin. We're doing this spiritual gathering to exalt the name of Jesus Christ. Kasi by that name, Jesus, many will be saved. So, again, Jesus will put the sheep on his right and the goat, yung mga unbelievers, on his left. At ang mga left, yung mga taong hindi naniwala, papunta yan sa doon sa impyerno. Pero yung mga sheep, yung mga naniwala, sabi niya, come, you are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Sabi niya, truly I tell you, sa verse 40, tingnan nyo, sa verse 40, basahin ko ulit, truly I tell you, whatever you did for the least of these brothers and sisters, sa mga taong least na hindi pinapansin ng society, kung ano man ang ginawa nyo sa kanila, you did it for me. So again, take responsibility. Kahit usually boring ang sumunod sa Diyos, hindi palaging masaya, sometimes challenging, maraming discouragement, pagsubok, pero take responsibility because there is always miracles for those who show up like Joseph and the shepherds. And number 2, take heed. Tandaan natin kung anong natutunan natin every day sa pagbabasa ng word ni Lord at sa mga sermons na naririnig natin. Tandaan natin para hindi na tayo magkasala. No? Tandaan din natin para pag share natin si Jesus, clear ang message. And lastly, take part in God's mission. God moment, God's message, God's mission. Sana we will all do this as we are doing it for the Lord. Si Lord ang ginagawa natin na mabuti. Every time you listen to a person na maraming problema, you are doing that kay Jesus Christ. Every time na pinapakain mo yung gutong, si Jesus Christ yung pinapakain mo. Every time you are helping your pastors in the ministry, si Jesus ang tinutulungan mo, hindi yung pastor. Every time you are doing good to your enemies, si Jesus ang ginagawan mo ng good. Always remember that. Do it for Jesus para hindi ka mapagod. God bless you all. And that's the meaning of Christmas. Christmas is filled with God moments, filled with miracles. For those who take responsibility, who take heed, tinatandaan ang salita ni Lord at nag-take part sa mission ni Lord. That's all. God bless you all. Yun. Alright. Grabe, no? Ganda. Ang ganda ng message ngayon. God mo. No, the real reason of the season. Sobrang ganda. Ako, ang ganda nung takeaway. Responsibility is the first step in learning. Tama talaga eh. Kasi, hindi pwedeng lahat sinusubo. Pwedeng lahat. Kumbaga, basically, yun naman na nangyari na talaga. Parang lahat naman pinrovide na ni Lord para sa atin. No? Pero, syempre, ano pa rin yun eh. Pag kailangan pa rin natin bigyan siya na alam natin na may magandang nakalaan para sa atin, madaming plano si Lord para sa atin, no? At hindi lang mga pipitsuging plano, kundi talagang abundance. Abundance talaga yung gusto niya ibigay sa atin. Pero at the end of the day, parang ano nga lang daw yan eh. I remember, lagi sa amin sinasabi to. Para ka lang nag-pray ng
blueberry cheesecake. Nung nag-pray ka ng blueberry cheesecake, no, pinag-pray mo, Lord, sana bigyan mo ako ng ganito. Pero, nung binigay na sa'yo, binigyan ka ng rolling pin, binigyan ka ng flour, binigyan ka ng sugar. Kumbaga, yung ingredients. Kaso tayo, madalas, Lord, hindi naman ito yung pinag-pray ko eh. Gusto mo, cake na agad. Diba? So, lahat ng mga bagay na ibinibigay sa atin, tama talaga eh. It's meant to be, to obey. Yung mga bagay na pinaparating sa atin or gustong sabihin sa atin, we really need to obey. Kasi there's blessing in obedience nga daw eh. Diba? Kaya dapat talaga every now and then, always remember na feeling mo, ang hirap-hirap, you have a challenge right now, situation right now. But those are ways for you, which is responsibility. Galing, no? Tama eh. Hindi ka lang think positive dahil puro positive yung nangyayari sa... Pero, even yung mga sitwasyon, even yung mga challenges na nangyayari sa'yo ngayon, you're not in a place right now. Yan yung gusto mo, or okay ka na dyan. Because, God is teaching you something. Diba? And, because, this is the basic, kumbaga, lahat tayo dumadaan dito. Is yung, may binibigay sa ating mga responsibilidad. No, na dapat natin magampanan, dapat natin matustusan, and dapat din natin gawin. No? Alright. Ayan. So, meron ba dito mga gusto mag-share na kanila takeaway? Takeaway. Dagdag ko, Yes, si Mary, sa tingin nyo si Mary, komportable sa sabsaban? Tama. Very panghi doon, mapanghi. Makati. Mga dayami, nasa skin mo. Pero sabi niya, okay lang. Pinanganak ko sa tulong ng Diyos. Yung mismong tagapagligtas ko, pinanganak ko na. Hindi man ako sa right place, uncomfortable man sa akin ito, pero knowing ito yung magsisave sa akin, okay na ako. Sabi na, Mary, yung kanta, Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Mary, did you know na yung kinikiss mo na face ng baby is the face of God? Okay na yun sa akin, nasasabsaban ako. Hawak ko naman yung tagapagligtas. Sa atin, ganun din yon, kabaliktaran. Okay lang, nasa mapanghing lugar ako, sabsaban ako, Makati ang dayami, pero hawak naman ako ni Lord. I would rather be in the hands of God than having my life anywhere else. Doon ako sa kamay ni Lord. Mas okay. Galing. Grabe. Thank you po, Pastor. Praise God. Ayan. Sa akin po, share ko na rin po yung takeaways ko. Yung maganda po dun, Pastor, yung grabe po yung humility nung parang kasi si Joseph and si Mary nga, pwede naman sila mag-demand kasi number one, nagpakita na sa kanila talaga and meron talagang pinapagawa sa kanila si God. So kumbaga parang pwede silang uy, ako yung anak ko na isisilang, ito yung Diyos, ito yung magsisave ng lahat. Pero hindi sila nagyabang. Marami po kasi kapag nabibigyan ng chance na kumbaga parang maging bigger person sa isang organization or maging bigger or maging leader in short or maging bigger part sa isang nangyayari sa isang buhay ng bawat tao, talagang ang iniisip nila na sila lahat yon, 'di ba? Nakakalimutan nila or alam naman minsan na si God yon, pero syempre alam mo yon talagang parang feeling nila sila yung gumawa nun sa isang tao.
So, ang ganda kasi, grabe yung humility ni Joseph ni Mary nung time na papanganak si Jesus. Hindi nila sinabi na na hindi sila nagbida-bida na uy ako ano yan, Diyos to, ito yung magsisave ng lahat sa buong mundo, 'di ba? So isa rin po sa humility din pas no na parang yun nga na pwede din silang maging mayabang na yung anak din nila yung kahit sige pinanganak na tapos yung even paglaki ni Jesus pwede nilang ipagyabang na Savior si Jesus and everything pero never po nila yun ginawa and talagang mas nag-humble down pa sila habang papalapit pa yung paggawa na or yung pagbigay ng mga miracles na and wonders na gagawin ni Jesus sa buong mundo, 'di ba? So, 'yun yung nakaka-bless po doon. So, hindi ka talaga pwedeng maging mayabang, no? Hindi mo talaga pwedeng sabihin na magaling ka, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw 'yon. Hindi talagang dapat nandun yung yung humility mo, 'di ba? So, meron nga po akong nabasa nung sa Facebook lang din while nag-i-scroll ako na parang sabi nga sometimes kapag ikaw talagang nabibigay sa iyo lahat din and bigyan ka rin ni Lord ng ng responsibility, 'di ba? Akala mo pag natapos mo yung task na binigay na yun sa iyo, akala mo ikaw na yung magaling. Pero don't forget na kaya yun pina-experience sa ni God kasi para mas i-praise mo pa siya. 'Di ba? And para mas maipakilala mo pa siya. So sobrang ganda nung nung nabasa ko na yun. And of course, maganda din yung yung napulot ko po na yung kumbaga yung parang small win siya kung nasa business ka. It doesn't mean naman na nang hindi pa nangyayari yung bigger or hindi pa ganun ka-successful yung nangyayari sa'yo dito sa business. 'Di ba? Parang wala na. Even kay God pala no yung paggawa mo ng yung kumbaga parang yung mission mo na hindi man siya agad-agad na malaki yung binibigay mo na ministry kumbaga nag-create ka na ng mga 'di ba pero kapag nakakatulong ka pala kahit maliliit 'di ba super appreciated and super tama na rin yon na gumagawa ka ng small things na yan kasi sometimes naisip ko din na parang kulang talaga yung ginagawa ko para mas mapakilala pa si Lord. Pero meron po akong mga maliliit halimbawa lang parang i-share ko siya ng paunti-unti. Kumbaga hindi agad-agad pero paunti-unti. So, pero syempre, ang goal naman talaga natin is to make disciples talaga. So, pero sabi ko nga at kanina at least medyo gumaan yung heart ko na kumbaga hindi man siya biglaan. 'Di ba? Pero yung mga small things pala na yon, sobrang appreciated pa rin ni God. So, ang galing po. Thank you so much po, Past. Praise God po. Yes. Always remind yourself, pagdating ni Jesus ulit, yung small things yung hahanapin niya. Ito na kasing sinasabi sa Bible na if you can be trusted with little things, here on earth yon, you will be trusted with greater things sa heaven. If you can be trusted with one talent here, you will be entrusted one city in heaven. If you have done 3 talents, you will be entrusted 3 cities. Yung maliliit na talent na binigay dito, cities yung equivalent sa langit. Eh, yung ginagawa niyong maliliit dito, may equivalence yun sa langit. Huh? So, always remember yung small things is a big thing sa Panginoon. Ito pa, tama yon, hindi nagmayabang sila Mary. Naalala niyo yung first miracle ni Jesus, turning water into wine? Anong approach ni Mary? Niya, wala na silang wine. Sabi ni Jesus, nagalit pa nga si Jesus konti doon. Bakit mo ako sinasali dyan? Di pa time magpakitang gilas? Oh, hindi nga nag-demand si Mary ha. Nagalit pa si Jesus. Hindi pa time. Bakit mo ko sinasali dyan? Tapos hindi niya tinawag mama. Sinabi niya, woman. Babae. Huwag mo ko isali dyan. Hindi pa time magbida-bida. Gets mo? Pero napaka-respectful ni Mary. Wala na silang wine. Hindi niya sinabi, oh, hawi kayo dyan, hawi kayo dyan. Anak ko, kaya niyang i-turn ang water into wine. Alis kayo dyan. Tingnan nyo. Wala, hindi. Napaka-respectful ni Mary. Sinabi niya, wala na silang wine. Pero sabi ni Jesus, although hindi ko pa tayo magpakitang ng miracle, yes,
Okay, I will do it. Sabi ni Mary sa mga servants, sige, sundin nyo kung anong sasabihin niya. Hindi niya sinabi, kita nyo? Yung anak ko, magaling to. Tingnan nyo, anong gagawin sa water. Grabe, no? So, all their lives, low-key. Kahit sila may karapatan din dapat magyabang. Pero hindi nila pinakita yon sa mundo. Ever. Never talaga. Naintindihan kasi nila na ginamit si Mary kahit sa kanta na ginawa ni Mary after siyang kausapan ng angel, sabi niya, ano ba ako na napakababa ko na uri ng tao na ginamit mo ako, na napansin mo pa ako. Si Mary na nagsabi nun I'm nothing, I'm nobody. Bakit napansin mo pa ang low state ko? But again, my soul rejoiced in the Lord, my God and Savior. Ang kaluluwa ko nag-happy, may galak sa Panginoon ko at sa tagapagligtas ko. Yun ay before pa siya mag-conceive kay Jesus. Di ba? So again, take responsibility. Yung mga low-key na ginagawa mo, yung 5 minutes, kinausap mo lang yung tao, gumaan yung loob niya, that counts in Jesus. Yung mga simpleng sharing mo sa ministry, that counts from Jesus. Di ba napansin niya rin yung maliit na coins ng widow na in-offering? 2 coins na in-offering. Napansin niya nga maliit, ano pa yung malaki? Di ba? Napansin niya yung maliit, ano pa yung malaking ginagawa mo? Di ba? So again, ako rin na-amaze, Lawrence, na ito yung outcome ng study ko. And I can say, it's all God's wisdom, not mine. All glory to Jesus. Nababasa niyo itong lahat? I can say, hindi ako nangongopya sa internet. Kung sa luto pa, hindi to instant noodles. Talagang, I prayed for this and the Lord just gave me the wisdom. All glory belongs to Jesus, not mine. Every Sunday, I study for you, just to feed you, nurture you, because sabi nga ni Jesus kay Peter, if you love me, feed my sheep. Pakainin mo. Ganun Ganun yung panindigan ko. Kung mahal ko si Lord, papakainin ko kayo. Kahit mahirap. Okay? So, ano pa? Thank you sa sharing. Yes. Ayan, may gusto pa ba mag-share? Hello, Pastor. Magandang buhay po. Good evening po. Ayan, kararating ko lang din po galing church. Ayan ako, Pastor, short lang po, pero gusto ko lang po pasalamatan si Lord kasi mag-end po yung 2024 na ang ganda po nung mga napag-usapan namin sa council meeting regarding our plans for 2025. And Pastor, yung tinapik nyo today, mas minahal ko lalo yung ministry when it comes to take responsibility. Kasi Pastor, to be honest, almost parang 3 months akong hindi umattend talaga ng prayer meeting offline. Kasi Pastor, ang sarap ng prayer meeting pag offline talaga. So, 3 months yun. Simula nung nag-pass away yung pastor namin. Kaya nung nag-meeting kami kanina, nung nagkaroon na ng magkakaroon ng prayer meeting, parang na-excite ako lalo na maging parte nung ganong part. Pero Pastor, yun nga, at the end of the day, sabi ko nga, totoo yung sinabi mo, Pastor, mapapagod ka talagang gawin yung isang bagay, yung ministry, kapag naka-anchor yung sarili mo sa sarili mo. Pero pag naka-anchor yun kay Lord, makakaramdam ka ng pagod, pero napaka-fulfilling niya. Talagang alam mo yung reward, hindi siya basta lang reward, kundi doon ka talaga bibigyan ni Lord doon sa langit na bayan. Kaya sabi ko kanina, this 2025 isa sa mga reflection ko po, Pastor, talagang isusubsob ko yung sarili ko sa ministry for God's glory. Nasabi ko, Lord, ang dami kong taon na binigay sa business, it's time naman na ibigay yung dapat na taon para sa'yo. Kasi at the end of the day, Pastor, si Lord lang naman talaga yung pinaka-center, foundation, si Lord naman talaga yung reason. So, kaya ang laking reminder din ito, Pastor, lalo sa mga lumalagong Kristiyano talaga na nagpapatuloy sa gawain. And kaya, Pastor, na-appreciate ko lalo talaga yung ministry. And thank you, Lord, kasi kanina, parang sabi ko, tagal ko ng Christian, pero hindi ko pa na-overcome yung ganito, Pastor. Kasi pag Sunday service, napapa-cellphone talaga ako, Pastor.
Tapos kanina, parang hindi ba first time, pero ito yung sobrang, sabi ko, Lord, I want to correct everything. Kahit yung pinakamaliliit na bagay lang na natin pa ko tignan, yung may mga nag-aatid, ganyan-ganyan. So, thank you, Lord, kasi alam kong nag-grow ako sa part na yun. Sabi nga, Pastor, late ka man nag-grow, ang importante, nag-grow ka pa din sa part na yun. So, kasi ako, Pastor, naging wise ako ngayon, na sabi ko, Lord, if it is for your glory alone, you surrender everything eh. Yung ipapagkatiwala mo talaga lahat, Pastor. Even yung sinasabing, Pastor, maliliit na bagay. So, yun yung isa sa mga pinag-pray ko talaga, Pastor, na sabi ko, Lord, even sa maliliit na bagay, I want to shine for your glory. Yung ikaw lang talaga, Lord. And nakaka-bless din, Pastor, yung sa God's message, which is totoo talaga, Pastor. Sabi ko nga, during Sunday service, isa sa mga devotion ko din sa mga kapatiran, kung mahal mo yung si Lord, dapat di mo tinitake for granted yung message niya every Sunday. Because sabi sa John 1:1, 1 John 1:1, o John 1:1, Pastor, na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, kung mahal mo talaga si Lord, mahal mo talaga yung salita niya. So, kaya, even yung ganito, Pastor, talagang ang sarap niyang inamnamin, ang sarap niyang i-meditate. And also, Nawala yung audio mo. ayan, hello po. Ayan, okay na po, Pastor. And dun sa, Pastor, sa part ng mission. So, malaking blessing din, Pastor, kasi ang theme ng church namin this 2025, it's about evangelism. So, kasi, Pastor, to be honest, yung church talaga namin, ito yung talagang kulang. Although, hindi ganun kalaki nung increase when it comes to evangelism. Kaya, naging maganda yung naging reflection bawat churches, Pastor, na it's time na yun talaga dapat yung pinaka-anchor, which is yung evangelism. So, maraming salamat, Pastor. Praise the Lord po. Praise God. Galing. Ayan. So kung may mga gusto pa kayong i-share, share nyo dyan. We would like to read and pray for you as well, no? Ako, ang ganda lang, no, kanina, habang nag-share kayo lahat, na na-reveal lang din sa akin na there are always two perspectives. Doon sa number one, grabe yung humility ni na Mary, no, na request. Pero on the other side, ano kaya feeling ng mga tao nakakakita na parang, grabe, anak niya yung Messiah, no? Bakit di ako? Parang mas deserving naman ako doon. So parang naisip ko lang na may mga ganung part na parang pwede naman ako yung ako yung nag-alaga kay Jesus. Pwedeng ako naman yung piliin. Bakit si Mary? 'Di ba? Ang galing lang kasi we are always in a pickle, no, na sa mga sitwasyon na ganun, katulad. And maybe yun din ang isip-isipan ng iba, no, at pinagdinilayan ng iba whenever na they see people that are thriving. Lalong-lalo na ngayon, it's Christmas season, di ba? Ang dami nagpo-post, they're giving gifts, they're sharing their blessings, no? They're receiving yung mga wish list nila, no, na maaaring ikaw, no, na maybe merong part sa'yo na bakit sila ganun? Kailan kaya ako makakaranas ng ganun? Yan, yung ganun, di ba? So, I just want to say, just because it's not happening to you, it doesn't mean it's not happening at all. Di ba? Kasi, darating din naman yung time mo. Darating din yan. And, you just need to be faithful. No? By faith. Kasi, maybe, there's something that you need to learn pa, no? There's still something that God wants you to learn, 'di ba? So maybe this is also the time, 'di ba? Na mas lumapit ka, 'di ba? Na mas alam mo 'yun, hindi ka na lang nagwi-wish every simbang gabi. No, baka this is the time na hindi ka na lang din basta handa ng mga bigas, no, at mga bilog-bilog na prutas, 'di ba? Maybe this is the time na
talagang lumapit ka doon sa source instead of putting your faith kung saan-saan at kung kani-kanino. Diba? And baka doon mo makuha yung at mahanap yung ayun lang, kasi I know some people, no, that's watching this or makakapanood pa lang nito. Maybe you're in that place right. So, I just want to encourage you na talagang walk with God. No, know Jesus. Have a personal relationship with no, it doesn't matter kung saan ka mapuntang community as long as those people are believers, they're sharing the gospel, the true gospel. 'Di ba? Or pwede nyo rin kami lapitan. You can message one of us, no? If you need help, no, to start, no? You have to start somewhere. Okay? So yun lang, maraming salamat. Back to you, Pas. Praise the Lord. Ang ganda ng mga sharing. Okay, so thank you. Thank you, Glenn, Bert, JM, Geraldine, and Lauren. Nakaka-inspire mag-preach pag merong nandito sa Zoom talaga. Nakapanghina rin, Lawrence, no? Magsalita ako dito. Ako lang. Nakaka-inspire pag kasama kayo. And also, pag nakita ko yung FB Live, sobrang dami yung tinatag. Salamat. Praise the Lord for that. So anyway, sa mga, sabi nga ni Lawrence, no, wag yung bakit siya, ako wala. Lalo na sa mga single, sabihin na, ano ba yan? Bakit siya may kakadel, ako wala? You know what? Kung malamig man yung Pasko mo, okay na yung malamig, wag lang pawis, no? So, joke yun, joke. SMP. Anyway, praise God sa ating natutunan tonight. I hope i-review nyo to every day, lalo na magki-Christmas. Balikan nyo yung story kung paano, anong naganap, paano pinanganak si Jesus. Ang daming lessons mapupulot yan. No? So praise God. And again, kung gusto nyo lang na may recorded message, kahit 10 minutes na message lang or 5 minutes na message for Christmas, record tayo for 24 and record din tayo for Sunday kasi magiging busy din ako whole day hanggang gabi yan. So baka, alam mo na, Lawrence, sistema natin pag busy ako. Sige, but anyway, we will have still sermons even sa New Year, mga 5-minute lessons for New Year as you face your year. I can do it. Naka-study na ako ng 4 na sermon to feel all the events this coming December hanggang matapos ng December nito. So I'm ready. Just tell me, Lawrence, kailan ka pwede and we will do it anytime. So thank you. Let's pray. Panginoon, salamat po sa aming time together. Salamat sa mensahe, sa gospel. Tulungan niyo po kami, empower mo kami na isabuhay, tandaan, i-share sa iba kung sino talaga si Jesus at kung sino siya ang aming tagapagligtas na si Yesu Cristo, anong ginawa niya sa buhay namin, anong mga pagbabagong nangyari sa buhay namin when the Lord saved us and now we are following Him. And we thank God because He is the one who reveals Himself to us through His Word, through our circumstances, through every day. Salamat, Panginoon, for your Holy Spirit being with us. I-bless sila, ang kanilang family, kanilang marriage, kanilang business, ang kanilang sa mga nanonood na meron mga anak at family, i-bless ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, i-bless ang kanilang mga ginagawa everyday. Panginoon, ingatan yung bawat isa. Pagalingin niyo po ang may sakit, i-mend nyo, ayusin nyo yung mga relationship na nasisira sa anumang kadahilanan. Lord, we pray for reconciliation also. So Lord, as I pronounce this benediction, may the love of God our Father envelop you, embrace you always, and the grace of Jesus Christ make you strong in your weakest point and make you humble in your success season, and the Holy Spirit give you comfort and peace and wisdom as you continue to keep your light shining for the world to see Jesus. So bless you all, and may the Lord make you a blessing to many others. In Jesus' name, amen and amen. Picture tayong lahat. Amen. Thank you, Pastor. Yes. Merry Christmas. Merry Christmas po. God bless po.